Ito, may tanong po ang Malacanang dun sa banta ng mga supporters ng mga Duterte na panawagan ng people power. At sinagot na rin ho yan sa magitan ni Undersecretary Claire Castro. Okay? At sinasabi ni Yosek Castro na hindi ba labag sa batas ang panawagan ng people power? At kanyang paliwanag tungkol saan ba nag-umpisa ang problema ng mga Duterte. Eto, pakinggan po ninyo yung paliwanag sa tanong doon niya sa isyu ng gustong magpag-aaklas ng mga Duterte followers. Hindi po ba pagbabagsak ito ng gobyerno? Unang-una po, may warrant of arrest. Pangalawa, may case na nakafile. Pangatlo, may mga di umanong biktima na magsasalita patungkol sa kaso. Hindi po ito basta gawa-gawa na kwento. May mga biktima. Hindi ito pagpaplanta ng ebidensya. Hindi galing ang kaso sa Pilipinas. Ito, ang kaso ay pending sa ICC. Ano ang magiging dahilan nila para himukin ang taong bayan na mag-alsa laban sa pamahalaan? Samantalang ang pamahalaan ay gumagawa, tumutupad ng batas. Ang pagtawag ba ng people power ay paglabag sa batas? Dapat ang mga tao ngayon, ang mga kababayan natin, mag-isip, alamin, ano ba ang nangyayari? Ang kasong ito sa ICC ay hindi gawa-gawa ng pamahalaan. Gawa ito sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Gawa ito ng war on drugs ni dating Pangulong Duterte. At aminado siya rito. Bakit isisisi ang pag-i-issue ng warrant of arrest, ang pagpapadala sa kanya sa ICC, kung siya mismo sinabi ni dating Pangulong Duterte, "Sue me. I will take all the legal responsibilities on this." Bakit tayo ngayon umiiyak? Samantalang pinapatupad lang naman natin kung ano ang nasa batas. Ayun. Grabe ha? Napakalinaw. Bakit daw kayo umiiyak? Bakit kayo nagbabanta ng people power? Ay sinusunod lang ang batas. Si Duterte naman talaga on record sa mga public hearings sa Kongreso at Senado na inaamin ang kanyang buong responsibility dito sa kanyang pinag-utos sa mga pulis. Kaya nagkaroon ng mga human rights violation. Ayun. Ganda ng paliwanag ni Atty. Castro. Na Malacanang press officer at undersecretary. Kaya may panawagan din siyang maging maingat tayo, maging marunong tayo, magising tayo sa katotohanan. Hindi ito kaso sa ilalim ng Marcos administration. Namana lang ito ng kasalukuyang gobyerno. Nagsimula ito noong panahon ni Duterte sa kanyang administrasyon 2016 hanggang 2022. 2017 na i-file ang mga kaso mula sa mga complainant na mga nawalan ng buhay, na pamilya, na nagpunta sa International Criminal Court. Bakit nga naman sila sisisihin at magbabanta sila ng people power? Ayan, magising kayo sa katotohanan. May epekto sa ekonomiya, seguridad at iba pa. Ang pag-aklas, hindi yan kailangan. Yan ang parang gusto niyang palabasin. Kaya ang tanong, di ba labag sa batas ang people power? Ay kung yung mga gunita, kahapon pa o 2 days ago, nung araw mismong hulihin, si Duterte, may nanawagang abogadong kakampi niya na magkaroon na daw ng people power. Nakita nyo? May pagkasedisyon, may pagkarebelyon. Delikado yan. Pag sumama kayo, makakasuhan kayo. Okay? Any comment, reaction, malaya po kayo. Sunod na pag-usapan natin, merong nawawala sa mga drama at aksyon. Kala ko pa naman dyan sa eksperto sa drama at aksyon. Nawawala si Robin Padilla, presidente ng PDP Laban. Senator Bato de la Rosa na laging nagsasabing sasamahan nila si Duterte. Ipagtatanggol nila si Duterte nung oras at araw na hinuhuli na siya hanggang sa nailipad papunta ng Norway o papunta ng Europe. Walang Padilla, walang Bato de la Rosa. Nasaan kayo? Bakit hindi kayo lumutang? Yung ilang mga abogado lang at saka yung ilang politiko ang nagpuntahan dun sa
airport at saka ho sa Villamor Air Base. Nasaan itong nagsalita na si Padilla at Bato na kanyang sasamahan ang dating Pangulo? Ngayong nawala na at naibiyahe na, walang ni anino, wala tayong napansin. Palagay ko late na lang magbibigay ng mga statement. Ano, natakot ba kayo sa ICC? Natakot ba kayo kay General Torre? O talaga lang hanggang salita kayo, nawala yung inyong tapang sa pagsasalita, nasasamahan nyo hanggang sa kulungan, sasamahan nyo pag hinuli? Wala eh. Ayan ang sinasabi natin, maraming salita, kulang sa gawa. Ang gobyerno ni Pangulong Marcos, kakaunti ang salita, marami ang gawa. Ngayon lang maraming salita kasi sinasagot na ng gobyerno ang inyong mga batikos laban sa Pangulong Marcos at laban sa administrasyon. Nandiyan na si Undersecretary Castro. Pero nakaraang halos 3 taon, tahimik lang ang Malacanang. Hindi sumasagot si Pangulong Marcos kahit na sobra ang inyong mga batikos. Ngayon na kayo ang nangangailangan, na kayo ang may problema, ipinapasa niyo sa gobyerno, sinisisa niyo yung gobyerno, hindi naman kasalanan ng kasalukuyang pamahalaan. Tapos yung mga inaasahan ng mga Duterte supporters, ng mga Duterte vloggers, Duterte lawyers, mga Duterte, ayan, wala. Hanapin nyo, tanong nyo, nagtatanong lang tayo, nasaan si Senador Bato de la Rosa at Padilla nung araw na hinuhuli at nung araw na iniisyo ang warrant hanggang sa madala sa abroad ang dating Pangulo? Hindi yan kasalanan ng gobyerno. Baka sabihin nyo, hinarang. Aba, kahit hinarang sa mga gate, kahit hinarang sa airport, nakita pa rin yung mga nagpunta ron eh. Ay wala ho talaga nakakita eh. Nasa bakasyon ba kayo? Saan kayo nagtatago? Nagtatago ba kayo? Or nasa na yung inyong mga sinabi? Ako ay nagtatanong lang din. Dahil sa inyo nanggaling ang inyong mga banta na inyong susuportahan. Sa oras ng pangailangan, kayo ang nawawala. O mga Duterte supporters. O ano inyong masasabi niya? Hindi intriga yan. Kasi totoo na hindi naman sila nagpakita at nakita. Wala akong nakita sa maraming mga video sa airport at sa Villamor hanggang hating gabi halos nang matapos sa drama ng paghuli. Walang Bato at walang Robin Padilla. Ayan, yan ang sinasabi natin eh, Kaya huwag kayo masyadong magpapaniwala sa maraming kwento, walang kwenta. Maraming sinasabi, hindi natutupad. Maraming pangako, walang katuparan. Dahil politiko. Ganun ba yon? So ngayon, kayo na ang bahala, mga DDS. Kayo na ang bahala. Pinapasa ko lang sa inyo, tinatanong ko lang, ano inyong nararamdaman? Nawala yung mga maiingay na nagtatanggol sa inyo. Please like and share ng video.